Mga nalalaman ay nagagamit ng hanay ng mga namumuhunang Pinoy para sila ay mapalakas ng makatulong sa pagbibigay ng marami pang trabaho sa ating mga kababayan. The Pride of Radyo Uno, ang The Ascenso sa Negosyo Authority ang nag-iisang Kong Butch Pichay. Magandang umaga, Joanna. Good morning ko. How are you today, Joanna? Better than the others. Better in red? Yes, Red. So sa ating mga kababayan all over the world, good morning, good afternoon, and good evening. At talagang, katakam-takam itong ating nasa harap. Yes, Bicol, dapat pag-usapan natin ito na mabuti because this is one of my favorites. Yes, Laing. Laing, hindi nagkakalayo sa daing. Oo, pwedeng sahugan ng daing. Pwede. Itong episode na ito ay talagang hindi lang laing, kundi isang favorite ko rin yung bread pudding. Bread pudding. I don't know kung anong flavor ito, baka vanilla flavor. Pero masarap talaga yan. Alamin natin yan mamaya. Diba? So, balikan natin yung ating guest kahapon. Bati ka muna, Kong. Di ba? Bati ka muna. Hindi ka ba Tapos na akong bumati, di ba? Hindi ba? Sinabi ko na. Okay, sige. Ayan. Good morning, Romy. Mukhang hindi nakikinig tong aking partner ngayon. Parang nauna kasi yung lady in red. Hindi, bumati na ako. Sabi ko to our viewers all over the world. Ako talaga ay senior na. Ako ang mas senior sa ating dalawa. Ayan, RNC Cacao Farm nila Mr. Romeo at Mrs. Nancy Casco. Nakausap natin sila. Well, ang maganda niyan is not only because they are producing cacao beans. Kung hindi, yung end product nila ay talagang yung tinatawag na tableya. Di ba? Itong tableya na to, pwede mong gamitin to sa mga drinks or pwede mong ibenta as raw material sa mga gumagawa ng mga chocolate bars. Yes. But the best thing is, meron silang farm. At meron silang 7 hectares na farm. Nagsimula po sila kung sa 500 trees, cacao trees. Na ngayon, from 2017 hanggang ngayon, nasa 3,500. And ongoing pa kasi actually they have 7 hectares. Ang nataniman daw nila is only 4 hectares. Yes. So kung may 3 hectares pa, another 2,500 probably. So they will have at least mga 5,500 trees na cacao. And kailangan talaga encourage natin yung ating mga kababayan na magtanim ng cacao kasi lumalakas yung demand ng cacao dito. Noong araw, ang Tagaluson bumibili sa Mindanao ng cacao beans. Ngayon, ang Mindanao bumibili na ng cacao beans dito sa Luzon. So in other words, there is a big demand now for cacao. Kaya sa ating mga kapatid na magsasaka, magtanim na kayo ng cacao. 3 years na mumunga na yan. Pwede na kayong mamitas. Tsaka sabi niyo kung continuous, di ba? Kapag namunga siya, continuous yan. Continuous. Like for example, once you start picking up the fruits, harvest. Tuloy-tuloy na yan. At meron namang signs, di ba? Kung may yellowish streak na, ibig sabihin, hinog na yon. Iba-iba ng kulay. Pero kapag meron na daw sinag ng dilaw. Sinag ng araw. Sinag ng araw. Pwede nang hanguin. Pwede nang hanguin yun. And pag magaling ka ferment, may mga plastic daw diyan na binibigay yung DOST. Pag magaling ka mag-ferment at talagang magiging masarap yung cacao nibs mo, ay talagang you can command a good price. Pagdating doon sa fermentation, it takes 7 days. Yes. At hindi lang yon, may produkto pa sila, byproduct na pwedeng suka. Kasi yung plastic na container, lalagyan nila ng butas sa ilalim. At alam mo naman, yung cacao beans, unang harvest mo yan, matamis yan. As di ferment, nagiging sour yan. Yeah. So, yung bumabagsak, pwedeng magiging suka. Katas. Cacao vinegar. Diba? Yun yung katas talaga na mula talaga doon sa pine-ferment natin cacao. Di ba sabi kung binabaliktad-baliktad yan after every 2 days, 2 days, ibabaliktad mo. So, 3 times mong ibaliktad yon. Kasi, siyempre, mainit yun sa ilalim eh. Yes. Di ba? So, kailangan baliktarin mo yon
Para nang sa ganon ay yung sa ibabaw ay nasa ilalim naman. To describe it your way yesterday, sabi mo nga, hindi naman pwede parating sa ilalim. Kung hindi, pwede rin umibabaw. Iibabaw pa rin. Naintindihan ko yun, naintindihan ko. Oo nga, para balance, kumbaga, yung sabay-sabay silang Yung fully ferment. mag-brownish. Opo. Mag-fully ferment. Kasi kung hindi mo i-ferment yung cacao beans, ay iba ang lasa. Hindi mo talaga ma-appreciate yung lasa ng cacao. Dahil hindi siya chocolatey, kung hindi mapakla. Yung sinasabi nila, di ba? Acidic pa nga daw po ko. Maasim. Ayan. So, kailangan talaga, parang ang secret ng masarap na na produkto na galing sa cacao, yung maayos na fermentation. Maayos na fermentation. That's the secret, no? Pag maayos yung fermentation mo, you can command a good price. Yes. Alam mo, 3 months ago, or 2 months ago, bumili kami ng cacao beans. The price was only 160 Per kilo. per kilo. Ngayon, 200, 300 na. 400. Per kilo. Pataas to ng pataas. Sobrang mahal na. Kaya sabi po natin, magtanim na ng magtanim. Magtanim. Kasi siyempre, kailangan yung source mo, kilala mo yung source mo. Yes. Pag nag-aangkat ka ng kakao sa ibang bansa, hindi mo alam kung maganda yung fermentation nila o hindi. Kasi diba? baka mamaya pinasa din sa bansa na to, galing din sa ibang bansa. So, walang origin. Hindi mo malalaman kung saan yung origin. May mga traders dyan. Like for example, sa Alibaba. Akala mo galing sa China. Hindi pala. Galing sa South America. So, ang kakao naman originated in South America. Kaya yung original talaga na kakao, variety is Criollo. Criollo. Hanggang ngayon, hinahanap yan ng ating mga talagang chocolatier. Kasi iba raw talaga yung lasa noon. Creamy. Yung maliliit po. Maliliit pero na beans. malasa. The reason naman yung iba, gusto yung hybrid kasi malalaki yung beans. So, malaki yung recovery nila. Yes. Di ba? Yung Criollo maliliit, pero in demand yun. Yeah. Like for example, sabihin mo, my chocolate bar is made out of Criollo beans. Or you can command a good price. Nasa quality talaga yung presyo. So, kailangan i-source mo kung saan galing yung Criollo. I think it's probably in Peru, Bolivia, or pwede ka rin mag-angkat doon kasi marami pang Criollo variety doon. Dito kasi konti lang dito po. Kukunti na lang ang Criollo variety. Probably, there are probably mga 50 hectares lang or 100 hectares na nataniman ng Criollo variety. Yung produkto pa noon, sobrang mahal yun for sure. Kasi Sure. konti pa lang I'm sure. Actually, yung mga nagtatanim niyan, sila na rin gumagawa ng chocolate nila. Yung painting na sinasabi ko, si Orly Ipon, meron siyang, I think, 1 hectare na tinanaman ng mga Japanese ng Criollo. At akala mo tao lang ang i-DNA, no? Dini-DNA nila yung cacao. And according to the Japanese, mga 98% Criollo yung variety. Malaki-laki. At pag itinanim mo yung Criollo variety, huwag mong taniman ng other varieties sa tabi. Magbaba. Kasi bababa yung DNA niya. Di ba? Kasi Mas maapektuhan siya ng katabi niya po. maapektuhan siya. So dapat talaga, kunyari, in this community, Criollo lang. Solo. Huwag ka na magtanim ng ibang variety. Para mabenta mo ng malaki. At sa isang sekreto dyan, sa ating mga magsasaka, ito, kailangan may 70% shade. So kailangan may mga kahoy. So kailangan sa bundok mo itatanim ito para nang sa ganun may shade. Yes. Like coconut Hi, trees. welcome Andres! Ano nangyari sa'yo? Naipit sa traffic. So anyway, Yung shade. may shade. At kailangan talagang maulan sa lugar na yon. Dahil kung hindi maulan sa lugar na yon, ay mamamatay yung Maapektuhan. Sabi like nga ni El Nino. Nancy kahapon, nung magkaroon ng El Nino, ang dami raw talagang namatay. Dahil kailangan talaga ng kakao, maraming tubig. Yes. Para masagana siya. Tsaka
yung tubo niya maganda pa rin. Kasi naapektuhan din daw po yung lasa pag kulang sa patubig yung Totoo. trees. Totoo. So yung mga binibenta pong produkto nila Miss Nancy at Sir Romeo, check nyo po ang kanilang Facebook accounts kasi meron po silang mga tableya. Yun po yung products nila. Meron silang Pure. 100%. 100%. Meron naman silang nilagyan ng 20% sugar. Meron naman silang nilagyan ng 50% sugar. Yes, pataas ng pataas. Pero kapag pure po kasi, mag-expect po tayo na mahal. Mahal. Medyo pricey. Siyempre. Kasi sabi niyo kung yun yung mas patok dahil na paglalaruan nung mismong bibili, yung Yung flavor. isang sikreto pa dyan sa chocolate, yung roasting. So, after i-ferment mo yan, isa-sun-dry mo. Sandra. Ngayon, kung meron kang dryer, pwede mo rin i-dryer, no? But isa-sun-dry mo yan. And then, for 6 days. And then, pag tama na yung drying, tsaka mo i-roast. Ngayon, sa roasting, isang sikreto rin yan. Kasi, pwede mong i-dark roast yan, pwede mong i-medium roast. Yung healthy is dark roast. Kasi pag dark roast, nawawala na yung mga acidity. Yes. Na talagang kinakatakutan ng may mga GERD. Nako, acidic ako. Reflux. Di ba pwede, magkaka-reflux. So, yun. At I hope na marami pa silang matataniman dyan sa Tanay, no? Dapat. Kasi pinatawag raw ni Mayor Omeng yung mga cacao planters. At gusto niya talaga i-develop yung kanyang bayan na cacao producer. Yes. Parang kumbaga may pa-training na rin sila Miss Nancy para kung paano mag-alaga ng cacao Exactly. trees. So, yun. Dire-diretso na tayo ko. Alagaan mo yung pagtanim. Pagkatapos, kailangan magaling ka mag-ferment. Yes. And then, after ferment, sun-drying for 6 days. And then, after that, yung roasting na, yan, kailangan artisan din talaga. Gusto mong dark roast, ilang minutes kaya yon. Depende sa roaster mo. Kung gusto mo na medium roast, yan, i-determine mo kung ilang minutes. And then later on, yan, pwede mo nang ipasa yan sa colloid mill. Yan, para tablian na yan. Pero kung gusto mo naman na talagang i-produce yung mga chocolate bonbons at saka bars, idaan mo sa refiner. Sa refiner, kailangan yung mess is 25 mess. 25 Yun, okay na yun. Masarap na yun. Parang interested niya sila sila Miss Nancy. Interested sila sa refiner. Sa refiner mo. At saka sa tempering machine. Yes. Ayan, tuloy-tuloy na tayo sa ating ikalawang kwentong bibida para sa linggong ito. Ngayong Miyerkules ng umaga, ang kagalingan sa pagluluto, samahan lang ng recipe sa pagnanegosyo, isang instant na dagdag pagkakakita ang diskarte. Ang sangkap sa sarap ng Nego Success Story ng Kukay's Kitchen. Yan ang ihahatid namin maya-maya lang. At nagpapatuloy ang aming paghahanap sa kung sino ang nararapat na maging ika-27 pro-Pinoy partner na tatanggap ng 5,000 pesos panimula o pandagdag puhunan. Napakadali lang ng kailangang gawin. Sundin ng tama at kumpleto ang ating pro-Pinoy partner mechanics. I-like, mag-tag ng inyong 5 Facebook friends, i-share ang ating Pro Pinoy live streaming, mag-komento tungkol sa ating episode, at huwag kalimutang gamitin ang hashtag para sa araw na ito. Hashtag Pro Pinoy Kukais. Kukais, parang K-U-C-A-I-S, Kitchen. Pero bago yan, muli nating silipin ang mga pinakabago at iba pang developments sa mga business ng ating mga naging panauhin na noon sa ating Pro Pinoy Idol, Kong Mustahan. Ladies and gentlemen, Pro Pinoy Idol, Kong Mustahan. March 11, 2024 ng ating makilala at mabawasan ang sakit sa ulo sa business registration at mga buwis na babayaran ng isang negosyo sa galing ng XDT Company Inc. Kaya naman, para tayo'y muling paalalahanan sa mga dapat gawin at asikasuhin at paano kukunin ang kanilang serbisyo, nagbabalik ang napakagaling at napakagandang CEO ng XDT Group of Company, Pro Pinoy Idol, Coach Ayat De La Torre. Good morning, Coach! Hi, Coach. Good morning, Joanna. Good morning, Kong. How are you? Ganda ng smile. Oo naman. Parang may good news sa atin. Oo nga eh. Kamusta po ang negosyo? Any developments po after the guesting?
After the guesting, natutuwa ako at kinalulugod kong sabihin sa inyong lahat na dahil sa Pro Pinoy, no, nagkaroon kami ng additional clients. Not only that, no, kasi yung chief complaint talaga namin nung nagbisita ako sa inyo is accounts receivable. So, dati nasa 50% kaming hindi makakolekta. After 6 months, dahil sa mga insights na pinakita ninyo at sinabi ninyo sa amin, na-mitigate namin yung gap to mas maliit, no? Yung mas maliit, mas nakakakolekta na kami ngayon. At sa pamamagitan ng mga tips at saka ideas dito sa Pro Pinoy, sinunod namin ang mga initiatives, no? So, unang-una dyan, yung nag-enroll kami for credit card payment para yung mga matagal nang hindi nakakabayad, pwede po silang magbayad ng deferred payments. Pero buo po naming makukuha kapag nagbayad sila. So, isa po yun sa mga initiative na ginawa namin para makakollect. Another is, nagkaroon din po kami ng mga marketing initiatives. Ano po ito, no? So, nakipag-partner po kami sa isang media outfit. Nagustuhan po nila yung content namin at every Tuesday at 10 a.m. pinapalabas po kami sa mga social media, sa Facebook, sa YouTube, para malaman ng mas marami kung anong ginagawa namin sa XDT and Company. Wow. Yung mga opo, nakakatuwa kasi yung presence po dito sa Pro Pinoy, napanood po nila. Actually, sinishare ko din yung mga link ninyo, no? Nakakatuwa at maraming matututunan. Yung mga nagiging guest po namin, sinumpisan ko po sa mga kaibigan ko, ang payo po ni Kong, dapat medyo visible sa social media. So, yun po yung ginawa namin. Nag-invite po kami ng mga kaibigan, mga Ladies of Network for Enterprising Women. Yung iba po ay mga taga-BNI. Ito po isang global organization na mga ka-Pinoy po natin. Nakakatuwa din kasi nako-convert po sila para maging client. And finally, nagkaroon po kami ng another line of business dito sa XDT. Kung mapapansin niyo po, ang aking virtual background, so ito po yung usual namin, ano, nadagdagan na po siya ng compensation and benefits. So, na-strengthen po yung line of business na yan kasi ulti po pwede yung mga taga-palengke na malapit sa aming opisina ay sinasabihan po namin na mahalaga ang makakuha ng benepisyo na government ang nagbibigay. Correct. So ito po yung SS, Pag-ibig, PhilHealth. Kapag nagkasakit sila, hindi nila makakapagtinda, di ba? So at least may makukuha silang discount doon. So tinuturuan po namin ng ating mga kakomunidad dito sa May Mandaluyong where our office sits, and gusto din namin silang paalalahanan na ang pagbabayad ng buwis ay tama at hindi naman kailangan nagmamahal, ano? Pero dapat ang minamahal ang mga talagang nagbabayad ng tama. So ang gusto po namin iparating, ang mga future projects po namin sa mga sa hinaharap, ano, gusto po namin sanang mag-expand, magbigay ng employment. So sa mga bago naming mga staff, galing sa Rizal Tech University at saka po sa PUP, ang advokasya po namin, Kong at Joanna, ay makapagbigay ng employment after their OJT. Naalala ko po kasi mga isko at iska po kami ni Professor Sai, no? So ito po yung give back namin sa community na naaalala namin yung itsura namin before na dapat ngayon kami naman na nagbibigay sa community. So I hope na nakakatuwang pakinggan na after 6 months, maganda ang ating mga ngiti, di ba? Kasi malayo-layo ang ating narating, pero malayo-malayo pa ang ating pwedeng puntahan. Yun po. Tama. Hindi mo ba i-announce na pati yung dalawang kumpanya namin, nakuha na rin yun, na kliyente na? Opo, dahil po salamat sa pagtitiwala Kong. Yung gusto ko Cantilan banggitin Distillery, yun, ano? yung Double Harvest Manufacturing, kliyente na rin nila. Kaya ang ganda ng ngiti. Nakakatawa na convert. Opo. That only means na talagang maganda yung serbisyo ng XDT. Yes, At maasahan. dapat Salamat po, sa mga negosyante na problema dahil may problema sa registration, problema sa BIR, problema sa accounting nila. Huwag na kayong mamroblema. Tawagan na lang nyo yung XDT.
para nang sa ganun ay talagang makafocus ka na lang sa business. Iyon. Tama po yan. O paano po makokontak ang XDT at saka ano po yung mga kailangan nilang i-ready once na lalapit po sila sa XDT? Madali po kaming puntahan kapag pinin nyo lang po ang XDT and Company, lalabas po siya sa Waze. Kung gusto nyo pong makikita ang aming opisina, pwede rin po ang Facebook page namin, XDT and Company Inc. Ganyan din po ang aming website. Makikita nyo rin kami sa TikTok, lahat na nilagay namin. Pero pinakamabilis po ay tawagan kami and po ay nasa Facebook page namin. Lahat po ng services nasa banner po ng aming Facebook page. Kung meron po kayong kailangan, for example, nagsa-start pa lang po kayo, makipag-ugnayan po kayo sa amin para yung complete details po at requirements ay hindi po kayo pabalik-balik. At ang offer po namin sa lahat ay kami po ay isang one-stop shop business. So isa lang ang kausap, pero maraming gumagalaw sa loob. So para kayong merong private secretary. Yan, so that you can sleep well at night and you can do well in your business. Ayun ang maganda, one-stop shop kong, di ba? Totoo yan. Kaya medyo nababawasan na tayo ng problema. Hindi mo na nga kailangan mag-hire ng accountant. Kasi andyan na yung XDT. Salamat po. Ayan. Sige ma'am, baka may gusto pa po kayong sabihin. Invite niyo po sila ulit. Salamat po sa pagkakataon na pag-check po niyo sa amin. Nakakatuwa po ang programa kasi yung iba, nag-i-interview lang period. Wala pong follow-up. So, kakaiba po ito at parang maganda rin po siyang ibahagi sa aming mga customer. If you know your customer well, you will always follow up and follow through. Para po sa akin, ay gusto ko lang batiin ng mga tao sa opisina. Nandito po ako sa opisina ngayon sa Mandaluyong. Lahat po ng nakikinig. Ganun po ang aking mga ka-lady of Network for Enterprising Women. Sila po kasi ang nag-imbita sa akin dito. At sa lahat po ng aming kliyente, malugod po namin kayo inaanyayahan na manood po ng Pro Pinoy, DZME. Wow! Maraming salamat naman. Maraming salamat. Thank you, ma'am. At talagang maasahan ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, na gusto magnegosyo sa Pilipinas, XDT lang po ang tawagan nyo. Wala na kayong problema. Salamat po. One-stop shop. Coach Ayat, magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga. Salamat din po. Thank you po. Eto na, nandito na si Andres Kong. Kaya sa ating pagbabalik, it's a culinary redefined sa galing at sarap na hatid ng Cookies. Tama po ba ako? Cookay. Cookay's. Cookay. Cookay's Kitchen sa programang patuloy sa paghahanap ng mga kwento ng pamumuhunan na magiging inspirasyon sa pagpapatatag ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. Talk! Who's there? Cookay's Kitchen Lying! Cookay's Kitchen Laing Who? How Cookay Kitchen will light without you. If I had to live without you, what kind of lying light would that be? Gourmet experience redefined, unleash sa masarap na gourmet product, lalong-lalo na ang produktong paborito ni Sir Kong ng kaanglaing ang Cookay's Kitchen na 2018 pa nagsimula at makisali sa ating masaya at makabuluhang talakayan gamit ang hashtag ProPinoy Cookay's Kitchen para makasali sa mga pangalang pwedeng tawagan sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko. Makisali at makisaya sa makabuluhang talakayan gamit ang hashtag sa 5,400 pesos na ang pwedeng madagdag sa inyong mga digital wallet. Kaya naman, sama-sama na sa pagtutok sa mas pinalawak, mas pinasaya, at patuloy na lumalakas payatas-wide, Romblon-wide, nationwide, and galaxy-wide. Ito ang paborito yung Teleradio Morning Show na marami nang gumagaya. Ito ang programang empowering every Pinoy to become a millionaire. Ang Pro Pinoy, higit sa programa, ito isang advokasya. Ganon pala, no? Pag nalilate. Naghahabol din.
dinadaan sa sigaw. Di ba? Kahit anong sigaw pa, kahit maririnig ka ng buong galaxy, late ka pa rin. Ay, nako, Sir Kong. Sabi niya, start na kayo pero hahabol ako. Hindi, alam mo, may pangyayari naman talagang ganyan. Opo. Di ba? Lalo na pag matulog ka ng alauna. Yun. Hindi ka magigising ng maaga. Report aga. Di ba? Gano'n naman Sensya talaga na. yan. Sensyon, Andres. Pero alam mo, yung kanta niya kanina, medyo mukhang okay. Muka. Mukhang okay. Kaya pagpatuloy mo, Andres, pagpatuloy mo. Kasi meron tayong gagawin programa, Tawag ng Tanggalan. Tanggal. Ikaw yung host. Ikaw na yung Ay, host. maganda yan. Ang ang mananalo, yung natatanggal. Pwede yan, pwede yung mga yan. natatanggal, magkakaroon din sila ng final. Maganda yan, maganda Yung yan, pinaka-out maganda of yan. tune, yun ang magcha-champion. Baka si Andres pa rin yun. Yung mga sintonado, yun ang Yes, magsasabi. Singtonado. Ayan. Uy, may title na agad ko. Singtonado. Ayan, salamat Andres Bonifacio Jr. Magbabalik po ang Pro Pinoy. Na naman, may buhay pa ba? Palagay ko, kaya pa. Fortnet Logistics Incorporated envisions a total package of delivering total service excellence to its clients here and abroad by keeping in mind total service satisfaction. Fortnet Logistics Incorporated aims to be the most renowned freight forwarding company not only in the Philippine market but the global market as well. Our vision is to maintain a track record for thoroughness, efficiency, and on-time delivery by working in unison with colleagues and partners towards this common set of goals, which should be matched by our reputation for being innovative, strong, and consistent. Fortnet Logistics offers direct import consolidation, direct export consolidation, non-vessel operating common carrier, break bulk agent, international air and sea freight forward, customs clearance, project cargo. Fortnet Logistics has a container freight station. Yes, there are other logistics companies, but what makes us different is our determination to give the best service possible. Fortnet Logistics Incorporated, delivering total service excellence for total service satisfaction. Fortnet Logistics Incorporated, an ISO certified freight forwarding company. Visit our website at www.fortnet.com.ph for our main office, our warehouse, and our Cebu and Davao branches. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Nagbabalik ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng Kukay's Kitchen. Ayun, Miss Kukay Saluta. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po, Ma'am Joanne. Good morning po. Good morning, Kukay. Kukay? Kukay. Nickname po ba yun? Oo, Kukay. Yung pangalan ko kasi medyo hindi bagay sa personality ko. Rosemary. Bagay. Kaya Kukay na lang po. Mas maganda yung Rosemary. Rose na Mary pa. Opo. Ka-birthday ko po kasi si Mama Mary. Kaya... Okay. Before you went into the business, Kukay, anong ginagawa mo? Bali, matagal din po kaming naging... matagal po ako naging service crew. Parang 9 years po ako naging